At kontra sa compromise deal ng Hacienda Luisita ang oral arguments nito sa Korte Suprema. Kinwestiyon ng Korte ang naging basihan ng stock distribution option o yung paghahati-hati ng shares para sa mga magsasaka. At live mula sa Maynila nagpapatrol Ina Reformina. Ina. Karen, buong araw na nagrally at hanggang ngayon ay nagpoprotesta pa rin ang daan-daang mga magsasaka mula pa sa Hacienda Luisita dito sa kanto ng Padre Faura at Taft Avenue para kahit dito man lang sa labas ay kanilang masubaybayan ang nagaganap na oral argument sa loob ng Korte Suprema. Ang ilan sa kanila ay lumagda doon sa compromise agreement na nakumpleto noong asais na nagbibigay na ng opsyon sa mga magsasaka na piliin kung stocks ba o shares of stocks o di kaya lupa ang tatanggapin mula sa Hacienda Luisita. Pero aram mo Karen, marami sa kanila ay gusto daw bawiin ang kanilang lagda dahil sa kapiranggot na halaga na natanggap mula sa Hacienda Luisita. Sa kabilang banda naman dito ng Padre Faura ay naroon ang mga pro-compromise agreement naman, mga magsasaka na pabor doon sa compromise agreement. Ayon sa kanila talaga naman na mag-iiba-iba ang matatanggap na shares base sa bilang ng taon na serbisyo at pati na rin sa kung anong uri ng trabaho. Ngayon, na pag nakikilaman na pinapasukan na may iba-ibang grupo, walang kalutasan na nangyayari. Almost 5 years na kaming nahihirapan sa Hacienda Luisita dahil pumasok yung mga iba-ibang grupo na walang intensyon na ayusin ang problema ng Hacienda. Sa oral arguments naman, ginisa ng mga maestrado ang abogado ng Hacienda Luisita dahil sa sinabi nito na walang jurisdiction ang Presidential Agrarian Reform Council na bawiin ang stock distribution option noong 2005 dahil sa korte anya dapat kinukwestiyon ang anumang aligasyong paglabag sa kasunduan. Ayon sa mga maestrado, hindi naman maituturing na ordinaryong kontrata lang ang kasunduan dahil pundasyon nito ang Comprehensive Agrarian Reform Law na layunin ay bigyang ginhawa ang mga magsasaka at pinagtitibay pa ng saligang batas. Kinwestiyon din Karen kung bakit lumobo ang bilang ng orihinal na higit 5,000 beneficiaries noong 1989, pumalo na ito sa higit kumulang 11,000 ngayon habang nakapako lamang sa 33.3% ang stocks na paghahati-hatian. At bakit rin daw may computation kung ilang shares ang matatanggap kada taon base sa bilang ng araw na pinagtrabahuan. Ginisa rin ang Hacienda Luisita sa kawalan ng Certificate of Compliance mula sa DAR sa pagpapatupad ng SDO agreement. Nangangahulugan daw ba ito na palpak nga ang implementasyon ng Hacienda Luisita. Karen, kasalukuyan ngayon na ginigisa sa loob ang mga abogado naman ng Hacienda Luisita Industrial Park na kasabay ng RCBC ay pinapaliwanag kung yun bang kanilang nabili na 500 hectares na lupain ng Hacienda Luisita ay legal at hindi rin paglabag sa CARP. At inaasahan na abot pa ito ng hating gabi itong oral arguments pagkatapos ipasusulat sa dalawang panig ang kanilang mga posisyon sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement at o kanilang mga memorandum rather at saka palang masasabi na hinug na itong 4 na taong nakabinbin na kaso sa Korte Suprema para sa resolusyon ng mga maestrado. Karen? Maraming salamat, Ina Reformina. Ipamahagi ang lupa sa loob ng 10 taon. Yan ang kondisyon ng gobyerno para pautangin ang pamilya ko Juan noon ng pambili sa Hacienda Luisita at Central Azucarera de Tarlac. Pero nakahanap ng lusot ang pamunuan ng Hacienda para hindi tuparin ang obligasyon. Nagpapatrol, Linda Humilia. Ipinakita sa librong A Captive Land ni London School of Economics Professor James Putzel kung paano napasakamay ng pamilya Cojuangco ang Hacienda Luisita at Central Azucarera de Tarlac. Taong 1957, umutang ng 5.9 million pesos ang lolo ni Pangulong Benigno Aquino III sa GSIS para bilhin ng lupa mula sa mga Espanyol. Ang kondisyon ng pautang, kailangang ipamahagi ng mga Cojuangco ang lupa sa mga tenant sa loob ng 10 taon. Umutang din sila ng $2.1 million sa isang bangko sa Amerika. Idineposito ng Philippine Central Bank ang mga dolyares ng bansa sa naturang bangko bilang garantiya sa utang ng mga Cojuangco. Ganon din ang ipinataw na kondisyon ng Central Bank Monetary Board. Mahigit 50 taon ang nakalipas, buo pa rin ang Hacienda Luisita.
at wala pa ring lupa ang mga magsasakang nagtatrabaho doon. Kinumpirma ng abogado ng Hacienda ang kondisyong ipinataw ng GSIS at Central Bank. Pero iginiit ni Attorney Antonio Ligon na dalawang bagay ang kailangan mangyari para maobliga ang mga kuwangko na tuparin ang kondisyon sa pautang. Una, mayroon tinatawag na tenants dyan o tenancy relationship, no? Yung may magsasaka na matagal na niyang sinasaka yung lupa at nakatanikala ang kanyang paa sa pagsasaka. Yun ang ibig sabihin. Ano? Tapos pangalawa, yung tinatawag na mayroong agrarian unrest. Merong kaguluhan. Hanggang ngayon, walang tenancy naman dyan. Kaya nga nagkaroon ng SDO. No? At wala rin yung agrarian unrest na tinatawag. Hindi tenants ang turing ng kumpanya sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita dahil wala naman daw silang inuokupa at sinasakang lupain. Bagay na kinontra ng mga magsasaka. Karamihan sa mga inabutan nila doon sa Hacienda Luisita ay tenant, mga magsasaka. Kaya nga't meron doong mga parse-parselang lupa na ang pangalan mga pangalan ng mga mamamayan doon. 10 taon na ako, noong 1967, meron pa rin naman akong inabutang nagtatanim ng palay. Hindi man kilalanin ng kumpanya ang obligasyong ipamahagi ang lupa sa manggagawa, ipinangako naman ito sa kampanya kapwa ni na Pangulong Benigno Aquino at ng namayapang inang si Presidente Cory. Kaya marami pa rin ang umaasang balang araw, bibitawan din ng mga kuwangko ang Luisita. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Ikinakasa ng pamahalaan ang pagtanggal ng subsidiya o paluwal sa murang bigas para sa masa. Pero babala po ng National Food Authority, tataas ang presyo ng NFA rice at commercial rice kapag natuloy ang balakin. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Kabilang sa patakarang inilatag ni Finance Secretary Cesar Purisima sa mid-year economic briefing kanina ang pagtanggal ng subsidiya sa NFA rice. Ang gusto ng gobyerno, tanging ang mahigit 4.2 milyong pamilya na sobrang hirap lang ang makakakuha ng 25 pesos na kada kilo ng NFA rice. Ibig sabihin, hindi lahat na itinuturing na mahirap ay makakakuha ng murang NFA rice. Wala ho dapat pumuntang subsidy doon sa hindi nangangailangan kasi ang patakaran ng gobyerno, tulungan talaga yung mga mahihirap. Di ba, mamimili yung gobyerno. Doon ba natin itutuon yung bigas doon sa may kaya o doon sa talagang walang kaya? Balak din ng gobyerno na taasan pa ang presyo ng bilihan ng palay para lalo pang maengganyo ang mga magsasaka na lakihan ng ani. Nakakabili nga tayo ng murang bigas, ngunit ang ekonomiya humihina, wala naman tayong negosyo. Mas magandang, pwedeng mas mahal ang bigas, pero mas maganda ang hanap buhay natin. Pero umalma ang National Food Authority sa plano. Lalabas kasing tataas ang presyo ng NFA rice sa ilang sektor ng mga mahihirap at pati ang presyo ng commercial rice aakyat din. Pag pinataas ko yan ng 28 pesos, no? Which means ang retail price yan aabot na ng halos 30 pesos, 29.50 o 30 pesos. Eh sa tingin ko, aangal ang taong bayan eh. At I don't want to diminish the political capital of the new president. Sa ngayon kasi kahit sino pwedeng bumili nitong 25 pesos na NFA rice. Punto ng NFA, mahirap ilimita sa mga tinaguriang poorest of the poor lang ang bentahan ng murang bigas. Pero buwelta naman ang ibang miyembro ng gabinete sa kasalukuyang sistema kahit hindi mahihirap nakikinabang sa mura. Aminado ang mga tindero sa palengke na aangal ang publiko oras na itaas na ang presyo o limitahan ang bentahan ng NFA rice. Tataas po yung ating mga susunod na yung komersyal. Pagka po tinanggal natin at ibibigay lang natin to sa talagang pinakamahirap. Pero kumbinsido rin ang mga negosyante na may sindikatong kumikita sa pagmamanipula ng presyo at supply ng NFA rice. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Pagbabalik ng TV Patrol, kinatawan ng Kamara na dadalo sa hearing ng drugs case ni Congressman Ronald Singson nasa Hong Kong na. Alagad ng batas, ipinagtanggol ang pag-torture para mapaamin raw sa krimen ang isang suspect. Quezon City nangunguna sa Metro Manila sa pinakamaraming kaso ng dengue. Enchong D nadali rin ng dengue.
at body painting ng mga Miss Universe candidates. Pinutakte ng batikos. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol! 5 years ago na ako nag-start gumamit ng Head & Shoulders. Can you imagine, 5 taon? Wow! Ever since, hindi ako na-disappoint. And ever since, hindi ako nagkaroon ng problem with dandruff. Since 2005, dandruff-free na si Angel with Head & Shoulders. Ikaw rin, you can remove